Magandang umaga, Philippine Air Force. Alamin natin ang taya at lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, 09 August 2026. Para sa ating latest synoptic situation, ang Typhoon Dolphin ay huling namataan 755 kilometers north-northeast of Itbayat, Batanes at ito ay nagtataglay ng hangin mula 130 kilometers per hour hanggang 160 kilometers per hour. Ito ay kumikilos mula west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At ang binabantayan naman nating tropical depression na nasa labas pa lamang ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan 1,980 kilometers east of extreme northern Luzon. At ito ay nagtataglay ng hangin mula 45 kilometers per hour to 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos east-southeastward sa bilis na 20 kilometers per hour. At ang bahagi po ng Luzon at Visayas ay naapektuhan ng southwest monsoon. Para sa ating general area forecast, ang Lawag, Baguio, Occidental Mindoro ay makakaranas ng monsoon rains habang ang Kawayan, Angeles, Lipa at Metro Manila ay makakaranas ng occasional rains dulot ng southwest monsoon. Asahan naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa nalalabing bahagi ng Luzon at buong Kabisayaan. Asahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa buong bahagi ng Mindanao. Para sa ating flight level wind chart, sa taas na 2,500 feet hanggang 5,000 feet, asahan natin na ang hangin ay magmumula sa southwest. Sa taas na 10,000 feet, asahan natin na ang hangin ay magmumula sa west. Habang sa taas naman na 18,000 feet, over Luzon and Visayas, asahan natin na ang hangin ay magmumula sa southwest. Sa bahagi naman ng Mindanao, asahan natin na ang hangin ay magmumula sa southeast. Para sa ating impact to flight operations, sa lugar ng Metro Manila, the rest of Ilocos Region, the rest of Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, and Antique. Ang impact naman nito sa rotary, reduced visibility and gusty winds may limit VFR and low altitude operations. Wet helipads may increase operational hazards. Ang impact naman nito sa fixed wing ay low ceilings, turbulence, and wet runway conditions may result in flight delays, cancellations, or diversion to alternative airfields. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ang impact nito sa rotary ay downburst, strong wind gusts, and reduced visibility pose significant hazards to flight operations. Avoid flight in or near cumulonimbus activity. Para sa fixed wing naman, severe turbulence and wind shear are likely during arrival and departure phases. Aircrafts may experience delays or require diversion to alternate airfields. Ang araw naman ay sumikat kaninang 5:41 ng umaga. At asahan na lulubog ito mamayang 6:22 p.m. Para sa ating moon illumination, meron po tayong 15% decreasing. Upang manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa lahat ng aming social media accounts. Sa ngalan ng aming Commanding Officer, Colonel Hermelino T. Calubiran Jr., Philippine Air Force, PAF GSC. Ako po si Erman Alpraimsed Reyes Gomez, Philippine Air Force, ang iyong weather broadcaster sa araw na ito. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.